Isang mapagpala at magandang araw po sa ating lahat na nakikinig at nanonood ng recording na ito. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat binigyan po tayo ng pagkakataon na makapagbahagi ng mga salita ng Diyos kahit paman sa ganitong pamamaraan na online. Kahit hindi man physical tayo magkikita-kita, ay tayo ay patuloy sa ating mga gawain. Salamat rin sa bumubuo ng NYC na sapagkat ako ay naging isa sa mga speaker sa umagang ito. At nawa ang bawat isa ay nasa mabuting pangatawan at kalusugan. Naginawat ako ng matagusa, aniya sa maayong panlawas o maayong kahimtang dyan po sa mga taga-Visayas, lalo-lalo sa Mindanao, sa mga kabataan natin ngayon na nasa President Roxas, Cotabato Province. At sa umaga po ito, sa araw na ito, atin pong pag-uusapan ang tema na nagsasabing living hope. Sa Hebrews 10:23, buhay na pag-asa o buhi na paglaom. Ayan niyo po, nabasahin ko po ito sa Tagalog at sa Cebuano. Una sa Tagalog, manangan tayong matibay sa pag-asang ipinihahayag natin na walang pag-aalinlangan sapagkat siya na nangako ay matapat. Sa Cebuano, magmahugtanon kita sa atong paglaom ug dili kita magduha-duha tungod kay ang Dios nga nagsaad masaligan gayud sa pagtuman sa iyang mga gisaad kanato. Ay pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon ito sapagkat binigyan nyo kami ng pagkakataon, panahon na makadaos ng ganitong gawain sa kabila ng aming sitwasyon, Panginoon, na mayroong COVID-19, ngunit patuloy po kami sa gawain ito. Samahan nyo kami sa pamagitan ng iyong masalita na aming pag-usapan, pag-aralan sa umaga ito ay mapagtibay namin ang aming pananampalataya, relasyon sa inyo at sa bawat isa sa amin. Samahan niyo po ang inyong lingkod, bigyan niyo kami ng karunungan na nagmumula sa inyo. At ikaw po ang maluwalhati at maparangalan sa aming magawain sa araw nito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mula po sa ating talatang mga nabasa, may mga katanungan o dalawang katanungan na nais ko pong bigyan natin din sa umaga ito, sa araw na ito. Unang katanungan, may pag-asa ba ako? So tayo marahil ay nagtatanong sa kasalukuyan na may pag-asa ba ako? Maraming bagay ay kinakailangan natin na tanungin ang bagay na ito. Kung may pag-asa ba ako sa trabaho? Pag-asa ba ako sa aking pag-aaral? Pag-asa ba ako sa aking sinisinta o kung saan man, ay may tatanong natin kung meron ba tayong pag-asa, lalo na sa ating Panginoon, kung may pag-asa ba tayo. At yung pangalawang malaking katanungan na nais natin sagutin sa umaga ito ay may pag-asa pa ba ako? Ibig sabihin, tayo noon ay nagsusumikap dahil may nakita tayong pag-asa. Ngunit sa pagkakataon ito ay naitatanong natin sa ating mga sarili kung meron pa bang pag-asang natitira para sa atin. Anong klaseng pag-asa? Yung napakalawak ng pag-asa na ating katanungan. Pag-asang magbago sa ating mga pag-uugali, pag-asang umasenso sa ating mga pamumuhay, pag-asang pumasa o makatapos sa pag-aaral, ang pinakamahalaga, pag-asang maligtas o pumasok sa langit. Una, pag-asang magbago. Meron bang pag-asa na tayo ay magbago?
posible, pwede, o pwedeng hindi. Tulad ng isang awitin na nagsasabing, maraming nabigo na kami ay baguhin. Magulang, kapatid, o babaeng tinatangi, maging ang simbahan o ang bilangguan, walang nakapagpabago sa kanya. Sino kaya? O ano kaya ang posibleng makapagpabago sa kanya o sa atin? Pag-asang umasenso, pwede dahil sa sipag at tiyaga, o pwede namang hindi. Pag-asang matapos ang pag-aaral, pwede. Depende sa sipag at tiyaga, depende sa talino, at depende kung minsan kailangan kung mayroon tayong pananalapi o pera. Pag-asang maligtas o pumunta sa langit, minsan hindi natin alam ang kasagutan. Ngunit sa araw na ito ay bibigay po natin ang kasagutan mula sa mga salita ng Diyos. Kung walang Kristo sa buhay mo, ay imposibleng ikaw ay pumunta o umakyat sa langit. Sa Ephesians 2:8-9, ganito ang sinasabi, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong mga sarili. Sa 12 Ephesians 2, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. No God, no hope, but no God, no hope. Kung wala si Kristo sa buhay natin, ay wala tayong magagawa. Tunay na wala tayong pag-asa. O ang wala tayong Diyos sa ating buhay, walang mangyayari na maganda sa ating pong mga buhay. Kung si Kristo ay nasa buhay mo naman, buhay mo ay may malaking pag-asa o malaki ang pag-asa mo sa buhay mo dahil nagiging pogi ka. Kaya ito ang isa sa mga hinahanap ng mga dalaga, ng mga magulang para sa kanilang manliligaw sa kanilang mga anak. Pumupogi. Kapag ikaw ay may Kristo sa iyong buhay, kapag tayo ay mayroong Kristo sa ating puso, tinanggap natin ang Panginoong Diyos, ikaw ay pumupogi. Anong ibig sabihin ng pogi? Presence of God inside. At kapag meron kang presence of God inside, malaki ang pag-asa mo. Kaya, ano pang inaantay natin? Kailangan hanapin, kilalanin natin at tanggapin ang Diyos sa ating buhay upang tayo ay pumogi. Napakahalaga na makilala mo at tanggapin si Jesus sa buhay mo. Maging ang Panginoong Diyos sa langit, kailangan ay pogi ang bawat isa sa atin. Kailangan the presence of God is inside of us. May pag-asa na ba ako ngayon? Ngayon nasa akin na si Kristo sa puso ko at sa buhay ko. Ang tanong ay may pag-asa na ba tayo ngayon? Yes, kung si Kristo ay nasa puso at buhay mo, ay may pag-asa na ang lahat. May pag-asa na tayo magbago, may pag-asa na tayong umasenso, makapagtapos sa ating pag-aaral, at higit sa lahat, may pag-asa na tayong pumunta doon sa langit na pinangako ng Diyos. At ang pangalawang katanungan na nais nating sagutin sa araw na ito, kung tayo ay naging Kristiyano na, kung tayo ay may magandang future noon, umaasa tayo, napaka masigasig tayo sa ating mga gawain sa paglilingkod sa Diyos. Ngunit dahil sa ating nararanasang pandemya ngayon sa COVID-19 na ito,
ay tila yung ating pag-ibig ay lumalamig. At minsan ay natatanong natin, may pag-asa pa ba tayo na hinaharap? May magandang future pa ba na naghihintay sa atin? Para hindi na natin alam ang kasagutan. Worth it pa ba kung tayo ay magsusumikap, magpapatatag, magpapatuloy sa ating pananampalataya, sa ating mga gawain, ating paglilingkod sa Diyos? Dahil sa tagal na tayo ay hindi nanambahan at tayo ay hindi nakikita-kita, minsan ang ating pag-ibig sa Diyos ay nababawasan at lumalamig. Kung kaya't ang iba ay humihinto, tumitigil sa kanilang mga gawain at paglilingkod sa Diyos. May pag-asa pa ba tayo? Maaaring tayo ay nadi-discourage, maaaring tayo ay nagdadalawang isip, nagduwa-duwa na kung kita ay magpadayon pa diha sa atong pag-alaga, diha sa atong Ginoong Jesus. Sabi sa isang awitin na naman, I have a living hope. I have a future. Jesus will deliver me of this, I'm sure, because Jesus is my firm foundation. And I put my hope in your holy word. Yung iba sa atin ay alam ang kantang ito. Yung iba sa atin ay hindi naabutan. Ngunit napakatibay po ng mga salitang ito sa awiting ito. That Jesus, you're my firm foundation. And we have a living hope because we have a living God. Because God is the God of hope. He is hope. Minsan tayo ay nakaka-experience sa ating buhay na tayo ay pinaasa at umasa naman tayo, ngunit bandang huli ay naglaho. So, ang labas ay pinaasa lang tayo at ang sakit. No? Marami tayong hugot. No? Dahil tayo ay pinaasa, paasa. So ayaw natin ng mga taong paasa. Minsan, takot na tayo umasa. Takot na tayo magtiwala. Wala na tayong tiwala sa iba. Lalo na sa mga taong nangangako sa atin. Ngunit tayo'y huwag dapat sumuko. Huwag matakot. Sumubok ulit. At later ay may magandang mangyayari sa ating pong mga buhay. Ito ay dahil hindi tunay na pag-asa. Yung mga tao ay hindi tunay na maasahan. Sila ay matatawag natin yung fake or false hope. Ngunit ang Diyos natin ay totoong maasahan. He is a living hope. Real hope. Tunay na pag-asa. Hindi niya tayo bibiguin kailanman. Pangako niya hindi niya tayo iiwanan o pababayaan. Dili kita niya kalimtan o pasagdan sapagkat siya na nangako ay tapat kailanman at hindi siya nagsisinungaling. Ito yung dapat na pangako niya na dapat nating panghawakan. Sabi niya, hindi kita iiwan o pababayaan man. Kaya sa panahong tayo ay may mga struggle sa ating buhay, maaari sa ating pag-aaral ngayon, sa ating relasyon, sa araw-araw nating pamumuhay, sa negosyo, sa trabaho, o kung ano man ang ginagawa natin ngayon na di-discourage tayo, minsan ay parang hindi natin nararamdaman o nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Yung kanyang mga pangako ay hindi natin na nararanasan sa ating buhay. Ngunit pangako ng Diyos sa ating mga anak niya, hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Minsan, hindi natin napapansin. Gumagawa siya, kumikilos siya sa ating mga buhay. Sapagkat siya ay tapat kahit minsan tayo ay hindi tapat. Minsan tayo nakakalimot sa Kanya, napapagod, nadi-discourage, hindi tayo nagsisimba, hindi tayo nagbabasa ng Kanyang mga salita. Minsan
Tayo man minsan ay nawawala ng tiwala sa Diyos. Naiinip tayo. Gusto natin na agad yung kanyang mga kasagutan sa ating mapanalangin ay agad-agad. Ngunit ang Diyos hindi nahuhuli sa kanyang mga pagsagot sa ating mga panalangin. At higit sa lahat, hindi niya tayo bibiguin. At pangako rin ng Diyos na siya ay babalik muli upang kunin tayo at isama doon sa kanyang kaharian at makasama niya magpakailanman. Ngunit bago pa man ang kanyang pagbabalik, ano ang nais niyang gawin natin? Ay babalikan natin ang ating bersikulo ng tema na ating binasa na tayo ay, sabi niyan, manangan, magpakatibay, magpakatatag sa pag-asang ipinahayag natin na walang pag-aalinlangan sapagkat siya na nangako ay matapat. Huwag tayong ma-discourage, huwag tayong magpanghinaan ng loob. Magpadayon kita sa atong pag-alagad, sa pagserbisyo, sa atong buhing Diyos. Sapagkat hindi niya tayo bibiguin. Siya, sabi diyan sa Bisaya, siya na nagsaad masaligan gayod sa pagtuman sa iyang mga gisaad kanato. Kung ang tao minsan hindi matuman, hindi nagagawa kung ano ang kanyang pinangako, napapako, ngunit hindi ang Diyos natin. Ang pangako niya sa atin, hindi niya tayo iiwan, pababayaan, sa hirap at sa ginhawa ay kasama lagi tayo ng Diyos. Dumaan man tayo sa ilog, dumaan man tayo sa apoy, dumaan man tayo sa iba't ibang klase ng mga COVID, ay hindi tayo matitinag sapagkat kasama natin ang Diyos. At sa ating habang tayo ay naghihintay ng pangako ng Diyos na muli niyang pagbabalik, ano nga ba ang ating dapat na gawin? Pagpatuloy natin ang Hebrews 10:24-25 at dito tayo magtatapos. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa mabuting paggawa. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. At sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayon nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. So, tunay na ang buhay natin o ang mundong ito ay nagbabago, patuloy sa pagbabago. Ang ating buhay ay pahirap ng pahirap. Pagkatapos ng COVID-19, may Delta variant, marami pang ibang mga viruses ang darating. Kailangan nating magpakatatag, magpakatibay, at magpatuloy sa paglilingkod at pananampalataya sa Diyos. Kinakailangang mahimo kitang malig-on. Sabi sa ibang bersikulo sa Cebuano, magmalig-on kita sa pagkapyot, no? Sa atong paglaom, sa atong pagtuo diha sa Dios. Ay siya nagsaad kanato o masaligan gayud siya. So kaya ang mga salita ng Diyos ay maaasahan. Kaya ating panghawakan ang mga salita ng Diyos, ang kanyang mga pangako. Dahil hindi niya tayo bibiguin. Kaya huwag po tayong magdadalawang isip, huwag tayong mag-alinlangan, huwag tayong magduwa-duwa. Ay kumapit na mahigpit. Panghawakan natin ang mga salita at pangako ng Diyos. Sapagkat tunay na wala na tayong ibang maasahan kung hindi ang Diyos lamang sa ating buhay. Kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa.
Kung wala ang Diyos, tunay na wala tayong pag-asa. Ngunit salamat at dahil nandiyan ang Diyos at siya ay tapat sa sa kanyang mga pangako sa atin. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos dahil ang mga plano niya sa ating buhay ay para sa ikagaganda ng ating future. Hindi man sa mundo ito, kundi doon sa buhay na walang hanggan na kasama niya habang buhay. Ay po'y manalangin at magpasalamat sa Diyos. Salamat po Panginoon sapagkat noon kami ay tunay na walang kilalang Diyos, walang pag-asa sa aming mga buhay dito man sa mundong ito. At lalo tigit Panginoon doon sa buhay na walang hanggan. Wala kaming pag-asa na magbago, wala kaming pag-asa Panginoon na mapunta, makapasok doon sa langit na iyong inihanda sa amin. Ngunit salamat dahil nanriyan Panginoon, ikaw ang gumawa ng kaparaanan na si Jesus ay yung sinugo Panginoon upang maparito dito sa mundo, upang siya ay ibuwis ang kanyang buhay para kami Panginoon ay magkaroon ng pag-asa, magkaroon kami ng kapatawaran, magkaroon kami ng kalayaan Panginoon mula sa pagkakabihag sa kasalanan. Kaya salamat po Panginoon dahil ang lahat ng bagay ay naging posible dahil sa kay Kristo Jesus. Salamat po Panginoon at turuan niyo kami araw-araw na mamuhay na mayroong pag-asa. Sapagkat Panginoon, pahirap na pahirap po ang buhay sa mundo ito. Ngunit dahil sa iyo Panginoon ay magagawa namin ang lahat ng bagay. Mapagtatagumpayan namin ang lahat na ito. Salamat po sa iyong masalita. Salamat Panginoon sa iyong katapatan at sa iyong kabutihan. Ito po ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw po at mabuhay po ang ating Panginoong Jesus. To God be the glory.